Barrel style, yan ang tingin ni dating PhilHealth Director Dr. Anthony Liachon sa medical assistance at guarantee letters na ini-issue umano ng mga politiko. Dapat na raw itong tanggalin dahil tila namamalimos sa mga Pilipino sa tulong na dapat naman talagang ibinibigay ng gobyerno. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Just Ignacio. The guarantee letters should be eradicated. Yung maipip na yan, dapat tanggalin. That is the new pork barrel. Ladies and gentlemen, yan ang bagong pork barrel. At ang ginagamit nilang pork barrel, ang health funds ng Pilipino. Dapat tanggalin po yan. Yan ang mariing panawagan ng dating PhilHealth Director na si Dr. Anthony Liachon sa pamahalaan para masiguro ang tamang implementasyon ng Universal Healthcare Law. Kaugnay ito sa Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients o MAIFIP at guarantee letters na anyay balakid sa serbisyong pangkalusugan. Ayon kay Dr. Liachon, ginagawa lamang daw nitong politikal ang paghingi ng tulong kung saan napipilitang mamalimos ang mga pasyente sa mga politiko o ahensya para sa kanilang karapatan. Nagiging patronage sa politics pa. Because parang namamalimos ka dito, nanghihingi ka. Where in the first place, ang ating health should actually be a basic right rather than a privilege. Ayon kay Dr. Liachon, nagdudulot ito ng matinding abala at pagkaantala sa pagpapagamot, lalo't wala rin naman daw talagang garantiya ang guarantee letters dahil maaari itong mawala kung matatalo sa eleksyon ang nangako o wala sa bansa ang opisyal. Iginiit din ni Dr. Liachon na dapat ituwid ang mga isyu sa pagpupondo ng PhilHealth kung saan binanggit niya ang 60 billion pesos na nawala mula sa PhilHealth noong 2024 matapos itong ilipat sa National Treasury. Kinundi na rin niya ang zero budget na ibinigay sa PhilHealth para sa 2025 na itinuturing niyang unconstitutional dahil may earmark ang sin tax law para sa mahihirap na indirect contributors. Violation yan, unconstitutional actually, ang 2024 budget. Oo, and then, in 2025, unconstitutional din yung 2025 kasi hindi ka naglagay ng budget earmark yan by law. Ang malaking kakulangan sa pondo ang dahilan kung bakit umaabot sa 46.95% ang out-of-pocket expenses ng mga Pilipino, taliwas umano sa layunin ng Universal Healthcare. Kaya mungkahi ni Dr. Liachon, alisin ang MAIFIP at ilipat ang lahat ng pondo nito at iba pang ayuda sa PhilHealth. Samantala, tinawag naman na moral victory for the Filipino people ni Dr. Liachon ang kamakailang desisyon ng Korte Suprema na nagpapawalang bisa sa iligal na paglipat ng 60 bilyong mula sa PhilHealth sa National Treasury. Ayon sa kanya, tinitiyak ng desisyong ito na ang pondo para sa kalusugan ay hindi dapat lihisin at ang pangako ng pamahalaan sa Universal Healthcare ay dapat panindigan ng may integridad. Kailangan daw kumilos na ang gobyerno upang isole ang 60 billion pesos kasama ang interes sa PhilHealth. Kailangan din anyang agad na i-release ang 75 billion na sin tax funds na hinarang noong 2025. Dahil dito, ang 2026 PhilHealth budget ay dapat umabot sa 278 plus billion pesos upang lubusang maibalik ang pondo at mapalakas ang universal healthcare. Sa ganitong paraan, ayon sa former PhilHealth Director, magiging pantay ang serbisyong pangkalusugan para sa lahat at mapapalakas daw nito ang preventive arm ng PhilHealth tulad ng YAKA program na nagbibigay ng libreng check-up at gamot. Para sa Agenda Weekend, Just Ignacio, Billionaire News Channel.